Kalaliman ng gabing maliwanag ang buwan. Maririnig sa paligid ang mangilang-ngilang alulong ng mga aso at kaluskos ng mga punong panakanakang hinahampas ng bugso ng hangin. Sa loob ang dingding ng isang munting dampa ay makikitang nakasabit ang bilog na orasan at ang orasan ay pumapatak sa 15 minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Ang lugar ay isang medyo liblib na baryo sa munisipalidad ng Abuyong, Leyte. Nakakatakot ang manirahan sa baryong ito sapagkat sabi-sabing marami raw umaaligid na mga aswang na abat at awok. Ang mga ito'y uri ng aswang na nahahalin tulad sa mga manananggal. Ngunit ang mga abat at mga awok dito'y hindi nahati ang kanilang mga katawan sa dalawa. Sa halip ay nagiging invisible ang pang-ibabang parte at nagiging kasinggaan ng hangin kaya madali lang silang makalipad sa hangin. Sa labas ay nagkalat na ang mga abat at mga awok. Mga alertong naghahanap ng mabibiktimang mga sanggol, bata o mga buntis sa tahimik na mga kabahayan. Kadalasang target nila ay bahay ng mga dayo sa baryo pagkat hindi pa nila alam kung paano sila lalaban at kokontrahin. Tulad ng plano nila, matapos matulog ng maaga ay nagising na ang 40 anyos na si Nadia sa loob ng kanilang munting dampa. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa nakasabit na gasera, ay ang orasan agad sa dingding ang inapuhap ng kanyang mga mata. Matapos matiyak na wala pang alas 11 impunto, ay ginising na niya ang asawang katabi sa pagtulog, ang 43 anyos na magaling na albularyo na si Danoy. Katunayay siya ang pinakamagaling na albularyo, hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa buong bayan ng Abuyog. Danoy! Danoy! Gising na! Malapit na mag-alas 11. Kailangan na ninyong maganda ng anak mo. Naalimpungatan si Danoy at pupungas-pungas na nagdilat ng mga mata. Tulad ni Nadia kanina ay sa orasan sa dingding kagad dumako ang kanyang paningin. Nang makita ang oras ay agad na siyang bumalikwas ng bangon. Nako, salamat asawa ko at ginising mo ako bago pa ang takdang oras. Malapit nang bugbukas ang mahiwagang mga kuweba dito sa bayan natin. Kailangang maidala ko na si Emon sa isa sa pinakamalapit na kuweba dito sa atin. O siya, sige na. Maganda ka na. Ako nang bahalang manggising sa anak natin. Papahiran ko na rin tuloy siya ng espesyal na langis na pangontra sa mga abat at mga awak na paniguradong mga nakaabang sa labas. Ay, siya nga pala. Yung medalyong ibinigay sa iyo dati ni Itay, alam mo na ba kung paano paganahin yon? Di pa nga eh. Pero ang sabi sa akin dati ng iyong Itay ay kusa raw itong gagana kapag napaharap na sa totoong panganib laban sa mga aswang. Hayaan mo at talagang dadalhin ko naman yon para malaman ko na rin kung ano ang epekto nito sa mga aswang kapag nahantad na ito sa kanila. O siya, dalian mo na kumilos dyan. Baka kung mahuli kayo'y wala na naman kayo maabutan sa kuweba para sa anak natin. Mahal na araw kaya sinamantala ito ni Danoy para makapasok sa kahit isa sa mga mahiwagang kuweba sa kanilang lugar. Nagbubukas kasi ang mahiwagang mga kuwebang ito tuwing mahal na araw. Karaniwan na mga pumupunta rito'y mga dugong albularyo. Mga gustong maging mga albularyo at mga taong gusto namang maging masasamang mga elemento tulad na nga ng mga aswang. Kalaliman ng gabi, kadalas ay pumapasok sa mga yungib na ito ang mga albularyo o mga gustong maging albularyo. Pagkat sa ganitong pagkakataon, masusubok ang tapang ng isang albularyo o magiging albularyo pa lang at mas malaki ang tsansang matupad ang kanilang kahilingan. Nakapagbihis na si Danoy ng mga damit na halos puro kulay itim. Daladala niya ang mga kailangan tulad ng isang karit na nakasukbit sa kaluban nito sa kanyang bewang. Buntot pagi, kwintas na bawang sa kanyang leeg kasama ng medalyon ng ama ni Nadia. Ilang bote ng iba't ibang uri ng langis na galing sa mga halaman. Baging na makabuhay, sibat na gawa sa kawayan at kung ano-ano pang pangontra at panglaban sa iba't ibang uri ng mga aswang, lalo na ng mga abat at mga awok na marami sa kanilang nayon. Ang 11 taong gulang naman nilang anak na si Emon ay gising na rin, ay nabihisan at naihanda na rin ni Nadia.
Kung ano ang mga dala ni Danoy ay ganun din ang mga dala ni Emon. Puro itim din ang bihis nitong pares ni Danoy. Ito ay para magmistula silang invisible sa mga aswang dahil hindi takaw pansin sa mga aswang ang kulay na itim. Itay, pupunta ho ba tayo ulit sa pinakamalapit na kuweba dito sa atin? Baka tulad po ng dati wala na naman po ulit tayong maabutan ngayon. Hindi naman siguro sa ganon, anak. Ngayon siguro, anak, may maabutan na tayo. Gusto mong maging katulad ko na isang magaling na albularyo, di ba? Ang sabi mo gusto mo ring maging tagapagtanggol ng mga kababaryo natin laban sa mga aswang at mga masasamang mga elementong nagbibigay ng sakit sa kanila. Kaya dapat, hindi tayo susuko hanggang dulo. Saka mas maghanda tayo ngayon, anak. Natitiyak ko na may maabutan tayong botero na naglalaman ng binhing patayo o tama ang tubo. Paano po ba itay kung hindi naman patuyo ang tubo ng binhi sa loob ng boteng makikita natin sa kuweba? Nagkatinginan sina Danoy at Nadia sa tanong na iyon ni Emon. Ang totoo kasi, hindi pa nila naikukwento ang lahat-lahat kay Emon. Napatingin din ulit si Danoy sa bilog na orasang nakasabit sa dingding. Nako, wala na pala tayong oras, anak. Mamaya ko na lang sasagutin ang tanong mong yan, ha? Habang lumalakad na tayo. Hindi tayo pwedeng mahuli ngayon, anak, na makarating sa kuwebang pinakamalapit sa atin. Ay, ganun po ba itay? Sige po, tayo na po lumakad. Nakahanda na rin po ako. Bago sila tuluyang lumarga ay binalingan muna ni Danoy si Nadia. O paano, asawa ko? Lalakad na muna kami ni Emon. Dating gawin tayo, ha? Alam mo na ang mga dapat gawin para hindi ka sugurin dito ng mga aswang kahit mag-isa ka lang. Marami tayong pangontrang naimbak sa baul natin. Kabisado mo naman kung paano gamitin ang mga yon. Nako, huwag mo kong alalahanin, Danoy. Anak yata ng antingerong asawa mong ito. Ang alalahanin mo ay ang kaligtasan yung dalawa ng anak natin. Maraming nagkalat na mga abat at mga awok sa labas. Protekta mong maigi si Emon, ha? Hinubad ni Danoy ang suot niyang medalyon na bigay sa kanya ng ama ni Nadia. Inilipat niya ito at ikinwinta sa leeg ni Emon. O ayan, anak. Tama. Ikaw nga pala ang dapat, anak, ang magsuot niyan. Kahit anong mangyari, huwag mong huhubarin yan. Proteksyon mo yan laban sa masasamang mga elemento. Teka nga pala, Danoy. Ang gasera pala. Wala pa kayong dalang gasera na pangiilaw nyo sa gubat-gubatan? Hindi sapat ang liwanag ng buwan doon. Sandali at kukunin ko ang extra natin na gasera na ginawa mo nung nakaraang linggo. Ikukuha ko na rin kayo ng pangsinding posporo. At lumarga na nga ang mag-ama matapos maiabot ni Nadia ang posporo at ang gaserang may sapat ng lamang gaas kay Danoy. Nang nasa labas na sila ay naalerto ang mga abat at awok na nangalat sa paligid. Nangati ang mga ilong ng mga ito dahil sa ipinahid na langis ni Danoy at Emon sa kanilang mga katawan. Liban pa rito'y nararamdaman din nila ang iba pang mga matatapang na mga pangontrang dala ni Danoy. Dahil dito'y nagsimula silang lumipad palayo na nagsisingasing. Hindi nahirapan si Danoy at Emon na bagtasin ng ruta papunta sa pinakamalapit na kuweba sa kanilang lugar at yun ay sa kalapit baryo pa nila. Bago sila makarating doon, ay dadaan pa sila sa isang gubat-gubatan na pinaniniwalaan namang pinamamahayan ng mga aswang na biyangonan. Yung may itim at maliliit na mga aswang na kapag mambibiktima ng tao ay naglalabas ng napakatinis na tunog na magpaparalisa sa sino mang makarinig nito. Habang nasa ruta sila'y pabulong na nag-uusap ang mag-ama. Itay, akala ko ba dito nyo na sasagutin yung tanong ko kanina? Ano nga ba ulit yung itinanong mo kanina, anak? Alertong nagpapalinga-linga sa paligid si Danoy habang nag-uusap sila ng kanyang anak. Yung tungkol po sa boteng makikita natin sa kuweba, paano po yun? Kung hindi patayo ang tubo ng bining nasa loob nito. Yun ba? Ganito kasi yun, anak. Kapag kasi nakakita ka doon sa kuweba ng boteng may tumutubong binhi na diretsyong patayo ang tubo, ang ibig sabihin nun ay magiging isang matagumpay at makapangyarihang albularyo ka.
Pero kapag ang tubo ng binhi ay baliktad o pababa ang tubo, nangangahulugan naman nun ay magiging isa kang masamang elemento. Isang masamang elemento? Tulad po ba ng tikbalang, tiyanak, kapre? Oo anak, at kasama na doon sa masasamang mga elemento ang mga aswang. Pwede ka maging aswang. Naku, paano po kapag baliktad ang tubo ng bining makikita natin sa kuweba? Ayoko po maging isang masamang elemento, tay. Ang gusto ko po maging katulad nyo. Malabo namang baliktad ang makikita natin anak. Dahil alam ko namang ayaw mo rin maging masamang elemento. Saka siyempre, yung tama ang tubo ang hahanapin at kukunin natin sa kuweba. Paano po kung puro baliktad naman ang makikita natin? Naku, ayoko na po palang sumama sa inyo, tay. Natatakot po ako na baka kung anong mangyari sa akin kapag wala tayong makitang tamang bote para sa akin. Huwag ka matakot anak. Pwede naman natin basagin ang mga boteng naglalaman ng mga binhing pabaliktad ang tubo. Isa pa maaga tayo ngayon kaya paniguradong may makukuha tayong bote na may binhi na maayos ang tubo. Ang bagong bukas na kuweba palaging naglalaman ng parehong dami ng mga binhing tama ang tubo at mga binhing baliktad ang tubo. Matapos magpaliwanag ni Danoy, ay natigilan siya nang mapansing papasok na pala sila sa gubat-gubatan. Huminto sila saglit. May dinukot na kung ano si Danoy mula sa kanyang pamulsahan. Isang supot ng bulak. Pumiraso siya ng 4 na piraso at binilot ang mga ito, saka pinataka ng langis ng nyog na binabara ng pira-pirasong mga dahon at tangkay ng makabuhay at atis. Ang 2 mas malalaking bilot naman ay isinalpak ni Danoy sa kanyang mga tenga. Sa ganoong paraan ay protektado sila laban sa mga biaongang magtatangkang biktimahin sila. Sumunod ay sinindihan ni Danoy sa pamamagitan ng posporo ang dala nilang gasera para magsilbi nilang ilaw sa loob ng madilim na gubat-gubatan. Sumakto pang ang liwanag ng buwan ay unti-unting natatakpan ng makakapal na mga ulap sa kalangitan. Pagpasok pa lang ni Danoy sa loob ng gubat-gubatan ay maririnig na ang sunod-sunod at mabibilis na mga kaluskos sa paligid. Kasabay ng paggalaw ng mga nakalambiting mga baging sa mga nagtataas sa mga puno. Yun ay dahil sa natakot sa presensya ni Danoy ang mga aswang ng mga biangonan sa paligid dahil na rin sa mga dala nilang matatapang na mga pangontra. May ilang nagtangkang humuni ng napakatinis ngunit hindi yun naririnig ni Danoy at Emon. Medyo nahirapang makalabas sa gubat-gubatan yun si Danoy at Emon dahil sa naghahampasang mga baging na tila sinadya ng mga biangonan dahil sa galit ng mga ito na walang magawa dahil sa matatapang na mga dala nilang pangontra. Todo protekta si Danoy kay Emon dahil baka masalabi dito sa mga baging. Nagtamo pa nga ng mga kaunting mga galo si Danoy dahil ang ilang mga baging ay may mga tinik. Mabuti na lang at may bahid pa ng langis ang nakahantad niyang mga balat kaya kampante siyang hindi maamoy ng mga biangonan ang kanyang dugo. Sa wakas ay nakalabas din sina Danoy at Emon sa gubat-gubatan. Ngayon ay nasa kabilang baryo na sila at malapit na sila sa isang mahiwagang kuweba. Tiningnan ni Danoy ang dala niyang rilong pambisig. Natuwa siya nang malamang may 15 minutos pa bago pumatak ang 12:00 ng hating gabi. Ang mismong oras kung kailan magbubukas ang mahiwagang kuweba. Dahil nakalagpas na sila sa gubat-gubatan, ay tinanggal na ni Danoy ang nakapasak na mga bulak na may mga pangontrang langis sa kanilang mga tenga. Ngayoy malaya na naman sila makakapag-usap na maayos. Itay, pagod na po ako. Baka pwedeng magpahinga po muna tayo saglit. Nananakit na po mga pako Kaunting lakad na lang anak at makakarating na tayo sa kuweba. Hindi mo na ba talaga kaya? Talagang masakit na po mga pako, itay At nangangalay na rin po. Ganun ba? Sige, ganito na lang anak. Sumampa ka na lang sa likod ko at kakargahin na lang kita. Tumalima naman si Emon. Pumesto siya sa likod ni Danoy nang umupo siya saglit para makasampa ang anak.
Ipinulupot ni Emon ang kanyang mga kamay sa leeg ni Danoy, ngunit sakto lang para naman hindi masakal ang ama. Ayan anak, hindi ka na mahirapang maglakad niyan na. Kumapit ka na maigi. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang bibitaw hanggang sa makarating tayo sa kuweba. Saka maging alerto ka ha. Obserbahan mo ang paligid natin. Opo, itay. Sasabihin ko kayo kagad kapag may kakaiba ako napansin. At nakarating na nga sila sa bukana ng mahiwagang kuweba 5 minuto bago mag-eksaktong hating gabi. Nagpalinga-linga si Danoy dahil baka may iba pang tao maliban sa kanila. Alerto siya. Nang matiyak na wala pang ibang dumarating at sila ang unang-una, ay maingat na niyang ibinaba mula sa pagkakakarga niya si Emon. Nagulat pa siya nang matuklasan niyang nakatulog pala ang bata. Ebon, anak, gising. Nandito na tayo sa may kuweba. Ilang minuto na lang masasaksihan na natin ang mahiwaga nitong pagbubukas. Agad namang gumising si Emon na nagulat pa nang makitang nasa bukana na nga sila ng kuwebang may harang pang malaking tapyas na bato na ginagapangan ng mga baging. Si Danoy ay nagulat din. Pero hindi dahil sa kuweba, kundi dahil sa napansin niyang nawawala ang suot na medalyon ni Emon. Para makasiguro'y itinapat pa niya ang bitbit na gasera sa tapat ng dibdib ng anak. Naku anak, nasaan na yung suot mong medalyon? Ibinulsa mo ba? Nagtatakang napatingin at napakapa si Emon sa kanyang dibdib. Ang laki ang mga mata niya nang mapansing nawawala nga ang suot niyang medalyon. Napakapa rin siya sa kanyang pamulsahan at baka nga naibulsa niya ito. Pero namilog lang ang kanyang mga mata at napatitig sa kanyang itay. Paano na po yan, itay? Mukhang nawawala nga ho yung medalyon. Wala ito sa bulsa ko eh. Baka ho nalaglag dun sa gubat-gubatan. Di mo ba naramdaman ang malaglag ito? Saan banda sa gubat-gubatan mo ito nalaglag? Hindi ko naramdaman, itay eh. Pero sigurado po kung nalaglag ito sa bandang grabe ang hampasan ng mga baging. Baka sa banda kung saan tayo tinamaan ng matitinik na mga baging. Sigurado ka anak? Opo, sigurado po ako. Ay siya, hanapin natin yun mamaya sa banda roon sa pagbabalik natin. Hindi pwedeng maiwala natin ang medalyon na yun eh. Maya-maya'y pumatak na ang 12:00 ng hating gabi. Sabay pang napatuon ang pansin na mag-ama sa direksyon ng kuweba nang walang ano-ano'y makarinig sila ng mahinang dagundong. Kasabay nito'y namangha sila ng masaksiyang bagyang nagliliwanag ang harang na malaking bato ng kuweba. Unti-unti na itong nagbubukas. Matapos tuluyang mahawi ang malaking harang na malaking bato ng kuweba, ay nagmamadali ng pumasok ang mag-ama. Eksaktong hindi pa napatay ni Danoy ang sindi ng bitbit niyang gasera. Ito ang nagsilbi nilang ilaw sa loob ng kuweba. Swerte natin anak, at tayong kauna-unahan. Wala tayong kaagaw. Pagkakataon na rin natin to para masira at mabasag natin ang mga makikita nating boteng may binhi sa loob na pabaliktad ng tubo. Si Emon naman ay manghang-mangha nang makakita siya ng ilang boteng may lamang binhi na husto ang tubo. Kumikislap ang mga matang, lumapit siya sa isa at tinangka itong abutin. Wow! Ang dami ko nakikita mga bote, itay, na may lamang binhi na tama ang pagkakatubo. Hetong isa, itay, oh. Kukunin ko na ho ba ito? Mabilis na nilapitan ni Danoy ang anak at pinigilan nito sa tangkang pag-abot sa isang bote. Teka anak, huwag ka munang gagawa na kahit na anong aksyon maliban sabihin ko sa iyo ha. Ho? Bakit po? Di po ba isang bote lang naman po ang kailangan natin? Heto na pong isa, oh. Oo nga anak, pero may masigit pa kaysa sa isang ito. Ayaw mo ba yung pinakamainam? Ibig niyo po bang sabihin, hindi pare-pareho ang mga bote? Oo anak, ang target natin ay yung boteng naglalaman ng binhing tama ang tubo at ang kulay ng binhi ay malaginto. Agad nagpalinga-linga sa paligid si Emon at agad ding nangislap sa tuwa ang kanyang mga mata. Nang mamataan niya ang isang boteng eksakto sa deskripsyon ng kanyang itay,
isang boteng naglalaman yun ng binhing tama ang tubo at malaginto ang kulay. Ayun, Itay! Nakita ko na yung target natin. Kaso, hindi ko po yata maabot. Paano po yan? Binalingan ng tingin ni Danoy ang boteng itinuturo ni Emon. Totoo ngang mataas ang posisyon nito sa may dingding na bato ng kuweba. Pagkatapos pa ay napapalibutan ito ng ilang boteng naglalaman ng dispalinghadong mga binhi. Nako, mahirapan tayo makuha yun. Napapalibutan pa ng mga boteng may lamang maling mga binhi. Kailangan natin mag-ingat na masaling yung mga maling bote, anak. Bakit po ba kapag malimbote ang una nating nasaling? Ay nako, kapag maling bote ang una mong nahawakan, anak, yun na ang otomatiko na mapapasa iyo. Magiging isang elemento ng dilim ang magiging kapalaran mo. Naku, paano pong gagawin natin yan, Itay? Para yung kulay gintong binhi po ang makuha natin. Pwede bang kayo na lang ang umabot? Hindi pwedeng ako ang umabot, anak. Dahil dati na akong nagtaglay ng ganyang bote. Ikaw ang kailangang umabot, anak, dahil ikaw ang kailangan maging bagong mahusay na albularyong tulad ko. Pero paano ko po maabot yan, Itay? Samantalang napakaliit ko lang po. Sandaling di muna sumagot si Danoy. Tinansya niya ang taas ng kinaroroonan ng boteng may malagintong binhi. Matapos masukat ang taas nito'y binalingan niya si Emon. O sige, ganito, anak. Isasampa kita sa balikat ko, ha? At aabutin mo yung target natin bote. Maabot ko na kaya yun, Tay? Parang bitin pa po yata eh. Subukan muna natin, anak, para malaman natin. Kung hindi pa rin abot, gagawa tayo ng ibang paraan. Basta siguraduhin mo lang, anak, na yung boteng may gintong binhi ang unang-una mong masasaling, ha? Huwag na huwag kang sasaling ng nakapalibot na maling mga bote. Saglit na napaisip si Emon at muling tiningala ang boteng may gintong binhi. Ganito na lang siguro gawin natin, Tay. Kung sakaling bitin at hindi ko pa rin maabot, abutan na lang po ninyo ako ng dala niyong karit. O kaya yan pong sibat na kawayan na dala ninyo. Susungkitin ko na lang po sa kasasaluhin. Pero kung abot ko naman, wala po tayong problema. Ay, siya, anak. Ayos yung question mo, ha? Dako, dalian na natin. Nararamdaman ko nang may mga dumarating ng ibang papunta rito sa kuweba. Mahirap na kapag meron tayong kaagaw. At kumilos na nga sila. Sumampa na si Emon sa balikat ni Danoy. Tulad ng inaasahan ni Emon at hindi niya maabot ng kanyang mga kamay ang boteng may gintong binhi. Itay, kaunti na lang. Maabot ko na. Iabot niyo po sa akin yung karit niyo. Pero hindi yun sinunod ni Danoy. Nakatingal at nakamasid din kasi siya habang inaabot ni Emon ang target nilang bote. Mag-concentrate ka, anak, at hahawakan kita maigi. Isampa mo na lang itong mga paa mo sa balikat ko. Hahawakan ko maigi ang mga tuhod mo nang hindi ka mahulog. Tigasan mo lang ang iyong mga paa at huwag kang magalaw masyado. Po? Sige po, Itay. Tsak maaabot ko na yung bote pag ganon. Inuulit ko, anak, ha? Huwag na huwag mong sasalingin ang ibang mga bote maliban sa target natin. Kung hindi, masasayang lang ang pagod at hirap natin. Ayaw kong mauwi kang maging isang elemento ng dilema. Sa wakas ay naabot din ni Emon ang boteng naglalaman ng malagintong binhi. Ngunit dahil sa labis niyang excitement ay nanginig ang kanyang mga kamay. Kaya naman sa hindi inaasahan ay dumulas ito sa kanyang mga kamay at nagsimulang mahulog. Mabuti na lamang at alertong nakamasid si Danoy kaya bago tuluyang bumagsak sa sahig ng kuweba at mabasag ang bote ay nasalo ito ni Danoy ng kanyang kaliwang kamay. Si Emon naman ay kamuntikan ng mahulog mula sa kanyang pagkakasampa sa balikat ng kanyang itay nang masira ang kanyang balanse dahil sa pagkakalas ng hawak ni Danoy sa kanyang kaliwang tuhod. Maingat na ibinaba ni Danoy si Emon mula sa pagkakasampa sa kanyang balikat. Grabe, anak, kamunti ka na mabasag ang bote mo. Buti na lang at nasalo ko. Naku, salamat po, Itay, at nasalo mo. Pasensya na po kung nabitawan ko, ha. Na-excite po kasi ako eh. Walang ano-ano'y may narinig na mga kaluskosin na Danoy at Emon mula sa labas ng kuweba. Mukhang may nagdadatingan ng ibang tao. Ayan na sila, anak.
Nagdadatingan na yung ibang gusto rin makakuha ng mahiwagang bote ng binhi dito sa kuweba. Sumampa ka ulit anak at basagin mo na ang ibang boteng mali ang tubo ng mga binhi para wala na makakuha ng mga yan. Magiging masamang elemento makakakuha ng mga yan na kalaunan magiging mahigpit din nating makakalaban. Sumampa ulit si Emon sa balikat ni Danoy at gamit ang karit na iniabot ni Danoy kay Emon, ay pinagbababasag ni Emon ang mahiwagang mga boteng naglalaman ng mga binhing baliktad ang pagtubo. Marami-rami rin ang kanilang nabasag. Matapos nito'y mabilis na silang kumilos at umastang lalabas na ng kuweba. Ang nakuha nilang mahiwagang bote na naglalaman ng malagintong binhi ay maingat na itinago ni Danoy sa kanyang ibang mga dalang pangontra. Sa may bukana ng kuweba ay nagulat pa sila nang ang makasalubong nilang papasok pa lang sana ay isa ring mag-ama. Ngunit kapwa duguan at may mga sugat ang mga ito. Nang tanungin sila ng mga ito'y inatake raw pala sila ng ilang byangonan. Kung paano raw sila nakaligtas ay dahil daw sa isang bagay sa gubat-gubatan na natapakan nila na biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Sinamantala raw nila ang katakatakang pangyayaring yon para tumakas. Nagkatinginan sina Mang Danoy at Emon sa kanilang nalaman. Anak, baka yun na yung medalyon mo. Malamang nga po, Itay. Kailangan na po natin mabalikan. Pero hindi pumayag ang mag-amang nasugatan na iwanan lang sila doon. Nakiusap sila na tulungan sila makakuha ng mahiwagang bote na naglalaman ng binhing tama ang tubo. Dahil mabuti naman ang intensyon ng mag-amang sugatan sa pagpunta sa mahiwagang kuweba. Bukal sa loob na tinulungan ng mga ito ni Danoy at Emon. Sinamahan nila sa loob ang mag-ama na makakuha ng mahiwagang mga bote na kailangan nila. Pinili rin nila yung pinakamainam dahil nakuha na nga ni Danoy at Emon ang boteng may kulay gintong binhi ay kulay pilak at tanso naman ang pinili ng sugatang mag-ama. Bago iniwan ni Danoy ang sugatang mag-ama ay ginamot muna nila ang mga sugat ng mga ito. Saktong may mga dala naman kasi silang herbal na mga gamot para kung sakali ay may reserba sila kung masugatan din sila. Binigyan din sila ng mga ito ng ilang piraso ng bulak na pinataka ng espesyal na langis na magagamit ng mga ito pampasak sa kanilang mga tenga na pangontra sa mga byangonan kapag bumalik na sila. Ano po kaya, Itay, kung isama na lang natin sila sa pagbabalik natin? Yun din naman po yung dadaanan natin dun sa gubat-gubatan Nang tanungin ni Danoy ang mag-ama kung taga saan sila, ay nalaman nilang kababaryo din pala nila ang mga ito. Dayo pala ang mga ito sa kanilang baryo kaya hindi pamilyar sa kanila. Ay siya, sumama na kayo sa amin sa pagbabalik natin sa baryo. Eto, pahiran nyo ang inyong mga katawan ng herbal na langis na gawa ng pinaghalo-halong katas ng makabuhay, nyog, bawang at iba pang mga maaanghang na mga halaman. Pangontra at pantaboy ang mga yan ng masasabang mga elemento at iba't ibang uri ng mga aswang. Nagpasalamat ang mag-ama kina Danoy at Emon. Mabuti na lamang daw at naabutan pa sila ng mga ito, kung hindi ay malalagi na talaga ang mga ito sa tiyak na panganib. Pinagpahinga muna ni Danoy ng sapat ang mag-ama para makabawi ng lakas sa mga ito bago sila papasok pabalik at patawid sa gubat-gubatang pinamumugaran ng mga aswang na byangonan. Ngunit hindi pa gaanong nagtatagal ay nakakarinig na sila ng mga kaluskos at tinig ng mga tao sa iba't ibang direksyon sa paligid. Sinyales na may iba pang paparating para makapasok sa mahiwagang kuwebang hindi pa rin nagsasarang muli. Kaya naman ay ipinasya na nilang lumarga papasok sa gubat-gubatan. Inilalayan ni Danoy at Emon ang mag-ama. Sa loob ng gubat-gubatan ay maririnig ang mabibilis na kilos ng mga byangonang umiiwas sa grupo ni Danoy. Ito ay dahil sa pangontrang langis na taglay nila. Naglalabas din ang mga ito ng matitinis na mga tunog sa pagtatangkang iparalisa sila. Ngunit walang talap ito sa kanila dahil nga sa may mga nakapasak sa kanilang mga tenga. Sa galit na naman ng mga byangonan wala namang magawa para makalapit sa kanila, ay binulabog na naman nila ang gubat-gubatan sa pamamagitan ng mararahas na pag-ugoy-ugoy ng naglalambiti ng mga baging sa mga puno.
Dahil dito'y pahirapang umiwas sina Danoy. Nang hindi na nga sila makatiis, ay pinagtatatagpas na lang ang mga ito ni Danoy at ng kasama niyang isa ring ama gamit ang dala nilang karit at ang karit na dala ni Emon. Nang nasa kalagitnaan na sila kung saan maraming mga baging na may kasamang matatalas sa mga tinik, ay nagulat silang apat nang biglang may isang bagay mula sa sahig ng gubat ang naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Nagkaripasang palayo ang nakapaligid na mga biyangunan. Si Danoy naman ay napabulalas at nakalimot na may salpak palang mga bulak ang kanilang mga tenga. Emon, ang medalyon mo na yun malamang! Nasisilaw man ay pinilit lumapit ni Danoy sa bagay na umiilaw. Kinapa niya ito sa madamong sahig. Nang sa wakas ay makapa niya ito, ay natiyak niyang yun nga ang nahulog na medalyong isinuot niya kay Emon. Ngunit nanatiling umiilaw ang medalyon ng angati ni Danoy. At nagulat siya nang parang may sarili itong puwersa na itinutulak siya palapit kay Emon. Nang makalapit kay Emon, ay kusang iniunat ng medalyon ng kamay ni Danoy na parabang iniaabot niya ang medalyon kay Emon. Parang otomatiko namang inabot ni Emon ang medalyon at isinuot yon. Sakalang nabawasan ang nakasisilaw na liwanag ng medalyon ng suot na ito ni Emon. Sa tulong ng medalyon ay matiwasay na nakatawid mula sa gubat-gubatan sina Danoy, Emon at ang kasama nilang mag-ama. Ngayon naman ay may mga aswang na abat at awok ang naghihintay sa kanila. Ngunit tulad ng mga biyangunan sa gubat-gubatan ay agad nagmadaling lumipad patakas ang mga abat at awok sa paligid nang masilaw ang mga ito sa liwanag na inilalabas ng medalyong suot ni Emon. Sa puntong ito'y masayang nagkatinginan ng apat habang inaalis sa mga nakasalpak na bulak na may pangontrang langis sa kanilang mga tenga. Ayos anak ah. Ganyan pala gumagana ang medalyon na yan na bigay ng lolo mo. Palagay ko ayaw na sa akin ang medalyong yan at ikaw ang gustong maging Panginoon nito. Nagpahayag din ng paghanga ang kasamang mag-ama ni Danoy at Emon. Sa wakas ay naisipan na rin ng mga itong magpakilala. Ang ama ay si Anton, 38 anyos, at ang bata namang kasama nito ay ang anak nitong 12 anyos na si Alvin. Mabuti na lang pala at ang medalyong yan ang naapakan namin ni Alvin sa gubat-gubatan. Kung hindi, panigurado nalapa na kami ng mga biyangonan. Maraming salamat talaga sa inyong mag-ama ha. Utang namin sa medalyong yan ang aming buhay. Nako, wala yung pare. Kami rin naman nagpapasalamat at dahil sa inyo'y gumana ang medalyong yan. At alam na nito ngayon kung sino ang bagong Panginoon nito. Huwag niyong isiping may utang na loob kayo sa amin. Ganun ba? Paano pala pare? Aalis na kami ng anak ko. Salamat ulit sa tulong niyong makakuha kami ng mahiwagang mga bote ha. Aba, sa lagay niyong yan hindi yata ako makakapayag na umuwi na kayo. Nagkalat ang mga abat at awok sa paligid. Kung hihiwalay kayo sa amin, wala kayong sapat na pangontra. Dito na muna kayo tumuloy sa bahay namin pare. Sa kinaumagahan na kayo umuwi. Nako, kung hindi lang sana nakakayap marami na kayong naitulong sa amin wala akong balak maningil pare. Ano na lang ba yung magtulungan tayo lalo't iisa lang naman ang layunin natin? Hindi ba't maging mahusay na albularyo rin ang pakay ninyo? Saka tamang-tama lang na dumito muna kayo dahil marami akong kailangang sabihin sa inyo na may kinalaman sa mga nakuha nating mahiwagang mga bote na naglalaman ng binhing tama ang pagkakatubo. Dahil sa sinabi ni Danoy ay napaisip si Anton at sa huli pumayag na rin. Isa pa'y natimbang nitong mahihirapan nga talaga silang umuwi sa lagay nilang may iniinda pang mga sugat. Naawa rin siya para kay Alvin. Nagulat pa si Nadia nang pagbuksan niya ng pinto ang kanyang mag-ama na may mga kasamang sugatang lalaki at isang bata. Nanoy, sino yung mga kasama mo? Nako, bakit pareho silang sugatan? Siya si Anton at ang kasama niya ay anak niya, si Alvin. Nakainkwentro nila yung mga biyangonan sa gubat-gubatan.
Mabuti na lamang at nailigtas sila ng medalyong bigay ng iyong itay. Ibig sabihin ay gumana ng medalyon. Oo, asawa ko. At ang anak nating si Emon ang gusto nitong maging bagong Panginoon. Natuwa si Nadia sa nalaman. Nilapitan pa niya si Emon at masuyong hinawakan ang suot nitong medalyon. Niyakap din niya ng mahigpit ang anak. Sa wakas, may bagong karagdagan na tayong panglaban sa mga abat at awak na hindi na mapigil ang pagdami dito sa atin. Siya nga pala. Tuloy kayo, Anton at Alvin. Maluluba ang mga sugat ninyo at kailangan linisin at malagyan ng herbal na langis para mabilis maghilom. Asikasuhin mo muna sila, Danoy, ha? At kukunin ko yung mga kailangan. Matapos magamot ni Nadia ang mga sugat ni na Anton at Alvin, ay ipinasya na nilang magpahinga. Marami pa sana silang gustong pag-usapan ngunit makapaghihintay pa naman ang bukas. Importanteng mabawi nila ang kanilang mga lakas mula sa pahirapang adbentura nila para lang makakuha ng mahiwagang mga bote mula sa mahiwagang kuwebang pinakamalapit sa kanilang baryo. Kinabukasan, sa pagkainan ay nagsalo-salo sila sa isang simpleng umagahan. Pritong itlog, nilagang talong, nilagang repolyo at nilagang talbos ng kamote. May sausawang bagoong na sinamahan ng hiniwahiwang kamatis at sibuyas. At meron ding mainit na kape. Magana silang kumakain habang nag-uusap-usap. Paring Anton, alam mo ba kung ano ang napipintong mangyari matapos na makakuha tayo ng mahiwagang mga bote mula sa mahiwagang kuweba? Magiging matagumpay at makapangyarihang mga albularyo tayo, pre. Maliban doon, pare. Ano bang maliban doon? Pag-upgrade din ng masasamang mga elemento, kabilang na mga aswang. Siyempre, alam din nila ang tungkol sa mahiwagang mga kuweba. Hindi sila makapapayag na basta-basta lang natin sila matatalo. Hindi ko alam yata yan, pre. Basta ang nasa isip ko lang ang makapagiganti sa mga hayop na mga abat at mga awok na mga yon. Maghihigante? Oo, pre. Gusto kong ipagiganti ang brutal na sinapit ng asawa ko sa kanilang mga kamay. Pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan walang awa nilang dinapay. Kailan lang din biniktima na naman nila ang pinsan kong buntis din. Kaya kagabi, kahit kulang pa ako sa nalalaman sumubo kami ng anak ko na pasukin ng mahiwagang kuweba para makakuha ng mahiwagang bote. Gusto ko magtaglay ng kapangyarihan para makapaghiganti sa mga apat at mga awok na yan. Gusto kong ubusin ang kanilang lahi. Huminahon ka, Anton. Nagugulat ang mga bata natin Isa pa hindi magandang magpadala sa matinding galit para lang makapaghiganti. Ang paghihiganti ay dapat mahinahong pinag-iisipang maigi. Ang mga sitwasyon ay dapat tinitimbang para makagawa ng matalinong plano. Napaisip doon si Anton. Mariing napatango at sandaling natahimik. Nang makabawi ng hinahon ay nakuhang magtanong. Ikaw ba, paring Danoy? Anong plano mo laban sa mga abat at mga awok dito sa atin? Aba, kung napansin mo kagabi, napakarami nilang nangalat. Pati rin yung mga biyangonan sa gubat-gubatan, marami rin sila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kay bilis kumonte ang populasyon natin dito sa baryo natin. Ang isa pang tanong ko saan kaya sila nanggagaling? May kutob akong may mga kuta rin sila na ligid sa ating normal na mga tao. Pwedeng nasa paligid lang ng baryo natin. Pwedeng tama yung sinabi sa akin dati ng itay ko na baka may lihim silang kuweba na pinagkukutaan. Isa sa nakikita kong dahilan ng pagkawala dati ni itay ay kinuha siya ng mga abat at awok. Pwedeng natuklasan na niya ang lihim nilang kuta. Yun lang nakuha siya. Teka. Ang itay mo ba ang dating may-ari ng medalyong suot ngayon ni Emon? Tama ka. Dalawa ang medalyon ng aking itay. Ang isa ay daladala niya bago siya tuluyang mawala at hindi na kailanman bumalik. Malalim na namang napaisip si Anton habang muling napapatitig sa suot na medalyon ni Emon na patuloy lang sa maganang pagkain. Para bang may kung anong naaalala si Anton. Magkapareho ba ang mga medalyon ng itay mo?
Si Nadia naman ang natigilan sa tanong ni Anton. Nahihiwagaan siya sa paraan nito ng pagtatanong. Para kasing may kung anong nalalaman ito tungkol sa mga medalyon ng kanyang itay. Oo. Bakit? Bakit mo na itanong? Para kasing nakita ko na yung ganyang medalyon na pares ng suot ngayon ni Emon. Ha? Anong ibig mong sabihin parang nakita mo na? Saan at kailan mo ito nakita? Biglang naguluhan si Anton dahil parang hindi niya mapagtahi-tahi ang naalala niya. Antingero ba talaga ang itay mo? Hindi kaya isa rin siya sa mga aswang na abat at awok? Napakunot ang noo ni Nadia na medyo hindi nagustuhan ang pinupunto ni Anton. Wala kaming lahing aswang kung yun ang iniisip mo. Sa hindi pwedeng maging isang antingero na may makapangyarihang medalyon ng isang aswang. Sa kalinawin mo nga, nakita mo ba talaga ang medalyon ng itay? Oo, nakita ko talaga. Kaya lang nagdududa ako dahil isang abat ang nakita ko may suot nito. Isang matandang lalaking abat. At ito yung mismong bumiktima sa pinsang kong buntis. Namimilog ang mga matang nagkatinginan sina Danoy at Nadia. Tila nangungusap ang kanilang mga mata na parehong hindi makapaniwala. Imposibleng isang abat ang itay ko. Pwede mo bang ilarawan ng kabuang itsura ng matandang abat na nakita mong may suot ng medalyon? Sa tingin mo ba medyo kahawig ko siya? Magkahawig kasi kami ng tatay ko Pilit inaalala ni Anton ang itsura ng matandang abat na nakita niya, saka napatingin sa mukha ni Nadia. Makaraan ay mariin siyang napailing. Hindi mo kahawig ang matandang abat na yon. Pahaba ang korte ng mukha ng matandang yun Kung kapangit ng anyong aswang nito. Kung ganun hindi nga yun ang iyong itay. Bakit suot niya ang medalyon ng tatay mo? Malalim na napaisip sina Danoy at Nadia. Inisip nila ang pwedeng posibilidad kung bakit napasa kamay ng matandang abat na yon ang medalyon ng kanilang itay. May palagay akong ang matandang abat na nakita mo ay ang posibleng leader ng mga abat at awok. Pwedeng nasa kanyang medalyon pero hindi niya yun mapapagana. Tama ba ako, Nadia? Tama ka, Danoy. Pero posible ring mapagana niya yon yamang ang isang leader ng mga abat ay meron ding taglay na kapangyarihan. Kaya lang, kapag nangyari yon, ay matututunan ng matandang abat na yon kung paano paganahin ang medalyon. Pwede nitong baliktarin ang epekto nito at gamitin ang kapangyarihan ng medalyon para mapalakas pa ang kanyang taglay na kapangyarihan. Mangangahulugan din ito na mas mahirap na siyang talunin at hindi na basta-bastang makokontra ng mga antingero. Yan din ang kailangan natin pagandaan, Nadia. Saka, siya nga pala. Ang anumang bang mangyayari sa isang medalyon ni Itay ay hindi ba yon matutunugan ng medalyong suot ngayon ni Emon? Hindi ko sigurado, Danoy. Pero kung sakali ay malalaman din natin. Kailangan lang ay maging alerto tayo at baka bigla-bigla na lang magbigay ng hudyat ang medalyon ni Emon. Tama. Siya ngayon ay kailangan na nating maganda sa lalong madaling panahon. Kailangan nating maunahan ang pagpapalakas ng leader ng mga abat at awok. Parang Anton, dito na lang muna kaya kayo tumira ni Alvin. Kailangan natin magsanib puwersa at sa maiksing panahon kailangang mamasya na kagad ninyo kung papaano maging mahuhusay na makapangyarihang mga albularyo. Kailangan din nating insayuhing maigi ang mga anak natin para kung sakaling wala na tayo alam na nila kung papaano protektahan ang kanilang mga sarili at kung papaano lalabanan ng mga abat at mga awok pati ng iba pang mga elemento at iba pang uri ng mga aswang. Sumang-ayon naman si Anton sa suwestyon ni Danoy. Sa loob lamang ng mga isang buwan ay mahigpit nang nagsanay sina Anton, Alvin at Emon kung paano maging mahuhusay, makapangyarihan at epektibong mga albularyo. Sa tuloy ng paggabay at pagtuturo ni Danoy ay mabilis lang nilang na-master ang mga kailangang i-master. Kasama sa mga itinuro siyempre ni Danoy ay ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot, mga pangontrang langis na galing pa rin sa mga halaman at kung paano ihahanda ang mga ito. Mga pangontrang halaman laban sa iba't ibang mga elemento at iba't ibang uri ng mga aswang.
Itinuro na rin niya ang bagong tuklas niyang alchemy ng herbal na mga gamot at kung paano sasamahan ng mga ito ng makapangyarihang mga dasal, ritual o mga orasyon. Ang bagong tuklas ni Danoy na alchemy ng mga herbal na gamot at mga pangontra ay lalo pang lumakas nang matuklasan niyang umaayon dito ang kapangyarihang taglay ng boteng may malagintong binhi ni Emon. Kusang gumagana ito kay Emon at biglang kay dami na niyang alam kung paano epektibong pagsamasamahin ng mga herbal na gamot at mga pangontra. Tuwang-tuwa rito sina Danoy, Anton at Nadia. Samantala, si Alvin naman ay naging katukatulong ni Emon kapag may kailangang pagsamahing mga halaman si Emon. Naging tandem sila kumbaga. Nang sumunod na buwan, ay naging grabe ang biglang paglusob ng mga aswang na abat at mga awok. Sumabay na rin ang pag-atake ng mga biyangonan na galing sa gubat-gubatan at iba pang mga elemento. Hindi akalain ni Danoy na magsasabay-sabay ang mga ito, kaya hindi nila kagad nasabihan at nabigyan ng mga pangontrang herbal na langis ang kanilang mga kababaryo. Bunga nito'y malaki na naman ang nabawas sa kanilang populasyon at karamihan ay mga bata at mga buntis. Tuwing gabi rin ay nakakaramdam ng kakaiba si Emon. May kinalaman sa suot niyang medalyon. Bigla-bigla itong bumibigat o kaya ay bigla-biglang nagva-vibrate. At kung minsan ay hindi malaman kung iilaw o ano. Hanggang isang gabi ay dinalaw sa panaginip si Emon. Napanaginipan niya ang kanyang lolo Isko at binalaan siya tungkol sa mga napipintong mangyayari. Emon, ako, ingatan mo ang medalyon mo. Huwag mo hayaang makuha ito ng leader ng mga abat at awok. Pinupuntirya nila ngayon ng medalyong yan. Gusto nilang makuha. Ganun po ba, Lolo? Ano po ngayon ang kailangan kong gawin? Paano po namin matatalo mga abot at mga awok? Lalo na po ang kanilang leader. Ang kanilang leader ang kailangan ninyong mapatay po. Kapag napatay ninyo ang leader, ay manghihina silang lahat at mas madali na lang ninyo silang langsakang matatalo. Pero paano nga po namin mapapatay ang leader, Lolo? Ikaw lang ang may kakayahang makapatay sa leader, Apo. Kailangan lang ay tuklasin mo ang lahat ng kapangyarihang meron mula sa boteng na kuha ninyo sa kuweba na naglalaman ng malagintong binhi. Hanapin mo ang kapangyarihang kusang aalinsabay sa kapangyarihan ng mga taglay ng medalyong kung nasa iyo. Karagdagan pa, kailangan mong ikonekta ang kapangyarihan ng iyong mahiwagang bote sa mga kapangyarihan ng mga mahiwagang bote na taglay ng itay mo at ng mag-amang kasama ninyo. Naku, kakayanin ko kaya lahat ng yan, Lolo? Alam niyo naman pong napakabata ko pa po. Kayang-kaya mo yan, Apo. Kusa kang gagabayan ng kapangyarihan ng mahiwagang mong bote. Na kapangyarihan din ng mahiwaga kong medalyon na ngayon nga'y pag-aari mo na dahil ikaw na ngayon ang Panginoon ikaw. Nandyan din ng iyong itay at ang mag-ama na makakasulong mo. Hindi ka nag-iisa. Isa ngayon o, Lolo. Naawa ko sa mga kababayan natin eh. Ano kayong magandang pangontra ang kailangan namin ibigay sa kanila para hindi na sila muling atakihin ng mga abat, awok, mga biyangunan at iba pang elemento? Ikaw ang tumuklas ako gamit ang alchemy ng mga herbal na gamot ng iyong itay. Magtulong-tulong kayo. Siya nga po pala, Lolo. Narinig ko po minsan sa usapan ni Itay ang tungkol sa pagkawala ninyo at kung paano napunta sa leader ng mga apat ang medalyon ninyo. Totoo po ba, Lolo, na natuklasan nyo kung saan nagpuputa ang mga apat at mga awok? Nako, munti ko na palang makalimutan yan, Apo. Apo, natuklasan ko kung saan sila lihim na nagkukuta. Saan po, Lolo?
Sabihin niyo nga po sa akin. Ngunit eksaktong sasabihin na sana ni Lolo Isko kung saan lihim na nagkukuta ang mga abat at mga awok nang walang ano-ano'y bigla na lang inagaw ng dilim ang presensya ni Lolo Isko. Kaya pala ng mismong oras na yon ay umaaligid na sa bahay ni na Emon ang mga abat at mga awok at kabilang narito ang kanilang pinuno. Sinubukan ng pinuno na higupin ang medalyon ni Emon sa pamamagitan ng isa pang medalyon ni Lolo Isko na suot mismo ng pinuno ng mga abat at mga awok. Naalimpungatan si Emon dahil nararamdaman niya ang pag-vibrate ng suot niyang medalyon. Napansin din niyang bahagya itong umiilaw. Nang maramdaman niya ang presensya ng mga aswang na abat at mga awok sa labas, ay pasimple niyang ginising ang kanyang mga magulang. Itay, Nay, kumising ho kayo. Agad namang nagising sina Danoy at Nadia at pupungas-pungas na hinarap si Emon. Narinig niyo po ba? Umaaligid po sa labas sa mga aswang na apat at amok. Umiilaw ho itong medalyon ko. Ano kaya ang ibig nitong ipahiwatig? Nakiramdam naman sina Danoy at Nadia at parehong nanlaki ang kanilang mga mata nang maulinigan nila ang mga singasing at pag-angil ng mga aswang sa labas. Batid nilang hindi lubusang makalapit ang mga ito sa kanilang munting dampa dahil tadtad na mga pangontra ang bawat sulok ng kanilang bahay. Ang ipinagtataka lang nila ay kung ano nga kaya ang pakay ng mga ito. Walang ano-ano ay bigla na lang umangat sa ere sa tapat ng dibdib ni Emon ang suot niyang umiilaw na medalyon. Naalerto si Danoy. Nang parang may puwersa sanang biglang huhugot dito'y mabilis na sinapo ito ni Danoy. Nadia, tulungan mo ako dali. Tinatangka ng pinuno ng aswang na abat at awok na makuha ang medalyong ito. Ngunit sa halip na tumulong ay may kung anong kinuha si Nadia sa altar na nasa may ulunan lang ng hinihigaan nilang katre. Isang bote ng herbal na langis. Yung pinakabagong ginawa ni Danoy mula sa bagong tuklas nitong alchemy ng herbal na mga gamot at pangontra. Binuhusan ni Nadia ng langis na yon ang kanyang isang palad. Nadia! Sa puwersa ng pinuno ng mga abat at awok! Masasakal na ang anak natin! Ito kasi ang ginagawa mo! Mabilis nang lumapit si Nadia kay Danoy para tumulong na pakalmahin ang pagkakahila sa medalyon na nakaangat pa rin sa ere. Eto, Danoy, papahiran ko ng bagong gawa mong langis ang medalyon. Baka sakali ay makontra nito ang pwersa ng pinuno ng medalyon. Pagkapahid ni Nadia ng langis sa medalyon. Agad-agad na bumitaw ang puwersa ng pinuno sa medalyon ni Emon. Parang may kung anong bagay pang umusok. Kasunod nito ay maririnig ang desperadong mga singasing at pag-angil ng mga abat at awok sa labas. Tumalab ka, Nadia! Mukhang kailangan kong gumawa pa ng maraming langis na tulad yan Bukas na bukas din ay gagawa ko ng marami. Unti-unting tumahimik ang paligid sa labas ng munting dampa ni na Danoy. Malamang ay nag-aalisan na ang mga aswang dahil hindi sila nagtagumpay na makuha ang medalyon ni Emon. Ganun pa man ay hindi nagpakampante si na Danoy. Magbuhat ngayon ay kailangan na nating maigpit na bantayan si Emon, Danoy. Lalo na sa gabi. Ramdam kong desperado ang pinuno ng mga abat na makuha ang isa pang medalyon ni Itay. Tama ka, Nadia. Sa gabi ay maghahalinhinan tayo sa pagbabantay. Mahirap na kapag mawala sa atin ang medalyon ni Itay. Maya-maya'y sumingit si Emon sa usapan. Itay, Nay, alam niyo po ba, napanaginipan ko si Lolo Isko. Kapwa napatuon ang pansin ni na Danoy at Nadia kay Emon. Sabay pa silang napatanong kung ano ang napanaginipan ni Emon. Sinabi sa akin ni Lolo na punteriya raw na makuha ng pinuno ng mga abat at awok itong medalyon ko. Kaya kailangan ko raw po itong ingatan na hindi makuha ng pinunong yon. Ang sabi rin po ni Lolo, ako lang daw po ang may kakayahang mapatay ang pinuno ng mga abat Para matalo raw po natin ang buong angkan ng mga abat at awok,
ay yung pinuno raw po ang kailangan nating puntiryahin. Kapag napatay po natin siya, hihina po ang lahat ng mga aswang na abat at amok. At mas madali na lang po natin silang matatalo. Ang tanong anak, paano natin mapupuntirya ang pinuno ng mga abat at awok kung hindi naman natin alam kung saan sila nagkukuta? Wala bang binanggit sa iyo ang lolo isko mo sa panaginip? Meron po, itay. Nalaman nga raw po ni Lolo Isko kung saan sikretong nagkukuta ang mga aswang na yun. Kaya lang po, eksaktong sasabihin na po sana niya yun. Tapos nangyari po yung kanina, kaya naalimpungatan na po ako. Grabe naman. Ineksakto talaga ng pinuno ng mga abat ang tangkang paghigop sa medalyon kung kailan malalaman na sana ng anak natin kung saan sila lihim na nagkukuta. Malamang nararamdaman din talaga ng pinunong yon na ilalaglag din talaga sila ni Itay sa ibang paraan. Kaya sinasamantala nito ang pagkakataon na talagang makuha ang medalyon. Emon, anak. Wala nang iba pang binanggit sa iyo ang Lolo Isko mo. Meron pa po, yung tungkol po sa kung paano natin tutulungan ang mga kababaryo natin. Importante po rito ang bagong tuklas ni Itay na alchemy ng herbal na mga gamot. Kailangan daw po nating pagtulungan tuklasin ni Itay kung anong magandang pagsamasama mga herbal na pangontra at gamot para makagawa tayo ng mas epektibong pangontra at pantaboy. Sige anak, bukas na bukas din gagawin natin lahat yan. Bali ang problema na lang natin yung kung saan nagkukuta ang mga aswang na abat at awok. O siya, matulog ka na ulit anak. Baka sakaling dalawin ka ulit ng lolo mo sa panaginip at ituloy na sabihin sa iyo yung kung saan nagkukuta yung mga abat at mga awok. Kami na ang bahala ng inay mo sa pagbabantay sa iyo. Isa pa'y napahiran naman na namin ng pangontrang langis ang medalyon mo. Dahil sabik din malaman ni Emon kung saan nagkukuta ang mga aswang na abat at awok, ay pumayag naman siya na matulog ulit. Kampante naman siyang babantayan na maigi ng kanyang mga magulang. Samantala ay hindi sa panaginip ni Emon dumalo muli si Lolo Isko. Sa halip ay sa natutulog pang si Anton siya dumalaw. Anton! Anton! Ako ang Lolo Isko ni Emon, ang dating nagmamay-ari ng kanyang medalyon. Bumangon ka at sipuin mo ang kanyang medalyon ngayon din. Nagbangon naman si Anton, ngunit siya'y nakapikit pa at nanatiling tulog. Para siyang naglalakad na patay. Pumaroon siya kung saan naroroon ang natutulog na katawan ni Emon. Ang suot na medalyon ni Emon ay biglang nagliwanag. Sa gulat na lang ni Danoy at Nadia, at lalo pa silang nagulat na may pagtataka nang mamataan nila si Anton na parang patay na lumalapit kay Emon at hinipo ang nagliliwanag na medalyon. Sukat sa ginawa ni Anton, bigla-bigla ay parang nagbagong kanyang kulay, ngunit agad din namang nagbalik sa dati. Nagkatinginan sina Danoy at Nadia at nag-usap ang mga mata. Napatingin si Danoy sa nagliliwanag na medalyon na hipo-hipo pa rin ni Anton. Pagkaraan ay muling tumitig kay Nadia. Tila nakuha naman ni Nadia ang ibig sabihin ng titig ni Danoy. Tumango siya. Kapag kuway sabay nilang hinipo rin ang nagliliwanag na medalyon ni Emon. Tulad kanina ni Anton ay bigla ring nagbago ang kulay ni Danoy at Nadia, pero agad ding bumalik sa dati. Napadpad kung saan ang kaluluwa ni Anton, Danoy at Nadia dahil sa paghipo nila sa nagliliwanag na medalyon ni Emon. Napadpad sila sa isang kakaibang dimensyon at natuklasan nila ang inaapakan nila ay parang isang malaking bersyon ng medalyon ni Emon. Bakit nandito kayong lahat? Sina Anton at Emon lang ang kailangan ko rito. Hindi po niyo rin ba nagliliwanag na medalyon, Danoy, Nadia? Kapwa nagtatakang napatango si Danoy at Nadia. Nagpalinga-linga pa sila at napansing na parang may nagliliwanag na pabilog na guhit na nakapalibot sa kanila at nasa loob sila nito. Nasaan na ho tayo, Tay? Anong lugar ho ito?
Nandito kayo sa loob ng medalyon ni Emon. Hindi pwedeng makulong kayong lahat dito. Anong ibig niyo pong sabihin, Itay? At bakit naman kami makukulong dito? Lumabas kayo sa bilog na ito, Danoy at Nadia. Gayon din. Sina Anton at Emon lang ang kailangan ko rito. Bakit para saan po ba ito, Itay? Bakit hindi po kami pwede rito? Hindi, Itay. Hindi kami lalabas dito, maliban malaman namin kung para saan ito. Sandaling natigilan si Lolo Isko. Tinitimbang kung sasabihin ba ang kanyang plano o hindi. Sa huli, napilitan din siyang sabihin ito. Ito sana ay para sa plano kong lansihin ng mga aswang na abat at awok. Dadalhin ko ang katawan ni Anton sa kutan ng mga abat at mga awok. Ano ho? Gagawin niyong pain si Anton? Isasakripisyo niyo si Anton? Hindi siya ganon, Danoy. Hindi naman ho yata tama yan, Itay, na gawin nating sakripisyo ang isa sa amin. Wala na ho bang ibang solusyon? Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. Hayaan muna ninyong matapos ako sa sinasabi ko bago kayo magreklamo. Natahimik sina Danoy at Nadia at sa halip ay umastang makikinig na lang sa sasabihin pa ni Lolo Isko. Siyempre, papahiran muna ninyo si Anton ng mga langis na pangontra para hindi siya maalalapitan ng mga aswang. Kapag nasa kuta na ng mga aswang na abat at amok si Anton, ay magsisilbi na siyang portal para sa inyo ni Emon, Danoy. Hahanapin ang katawan ni Anton kung saan naroroon ang kanilang pinuno. At kapag nahanap na niya, saka siya maglalabas ng hudyat kung kailan kayo lalabas mula sa kanya bilang isang portal. Kailangan niyong mapatay ang pinuno ng mga abat at muling mabawi ang isa ko pang medalyon. Nako, maganda po ang plano niyo, Mang Isko. Payag po ako riyan. Pero hindi pa ho tayo gaanong handa para sa pakikipaglaban ni Tay. Agad-agad ba nating isusulong yang plano ninyo? Alam ko, Danoy. Ang gagawin muna natin ay testing. Kailangan lang natin kumuha ng ilang impormasyon tungkol sa magiging reaksyon ng mga aswang na abat at awok sa peking katawan ni Anton. Ang totoong katawan niya ay itong narito mismo. Ang nasa labas ay peke. Kaya pansamantalang makukulong muna rito sa medalyon si Anton. Paano kapag nakatunog siyang peke ang kanyang Itay? Huwag niyong alalahanin si Alvin. Tulad din siya ni Emon na kahit bata pa'y malawak na rin ang pangunawa. Isa pa, nalimutan na yata ninyong may taglay na rin siyang kapangyarihan na nagbuot sa nakuha niyang mahiwagang bote sa mahiwagang kwapa. Pumapangalawa siya sa kapangyarihan ng mahiwagang bote ni Emon na naglalaman ng malaking tong binhi. Tama ho kayo, Mang Isko. At nasa akin naman ho ang mahiwagang bote na naglalaman ng kulay tansong binhi. Ang kay Alvin ay naglalaman ng kulay pilak na binhi. Samantala, habang nagpupulong sila sa loob ng medalyon ni Emon, ay nagising na pala si Alvin mula sa kanyang pagkakatulog. Nang mapansing nawawala sa tabi niya sa katring hiniga nila ang kanyang Itay, ay hinanap niya ito. Sa kanyang paghahanap, ay napadpad siya sa kwarto ni na Emon at natuklasan niyang naroon nga ang kanyang Itay kasama sina Danoy at Nadia. Ngunit nagtataka si Alvin nang mapansin niyang parang may mali. Ala, bakit parang estatwa sila habang nakahawak sa nagliliwanag na medalyon ni Emon? Mukhang humihinga naman sila at buhay pa. Hindi kaya... Hindi tinuloy ni Alvin ang sinasabi, ngunit nasa isip na lamang niya yon. Inuunat niya ang kanyang kamay para sana hipuin din ng nagliliwanag na medalyon, ngunit bigla niyang binawi ng may sumagi sa isip. Ako, wala palang bantay dito kapag naging parang estatwa rin ako. Siguro may kung anong mahalagang nangyayari sa kanila dahil sa mahiwagang medalyon kaya ito nagliliwanag. Ang mabuti pa magbantay na lang muna ako at maghintay sa mga susunod na mangyayari. Ngunit ang balak sanang pagbabantay ni Alvin ay hindi natuloy nang madako ang pansin niya sa isang banda ng kwarto ni na Emon.
Sa banda kung saan naroon ang mga inieksperimentong alchemy ng herbal na mga gamot at pangontra ni Danoy, nakalapag ang mga ito sa pasadyang mga istante na gawa sa kawayan. Walang kamalay-malay si Alvin na umiilaw pala ang boteng naglalaman ng kulay pilak na binhi na nakabulsa sa pamulsahan ng suot niyang shorts. Ito ang nag-uudyok sa kanya. Aha, nandito pala ang mga pinag-ieksperimentohan ni Tito Danoy. Masubukan ko nga ang ginagawa niyang alchemy ng mga herbal na langis at mga pangontra. Kinuha ni Alvin ang isang munting botelya na walang laman at naisipan niyang pagsamasamahin dito ang tigpapataklang na mga langis mula sa iba't ibang lalagyang may mga laman ng sa tingin niya'y mabibisang mga langis. Bawat may lamang bote ay may nakadikit na mga papel na nasusulatan ng pangalan ng langis. Deskripsyon kung anong mga langis ang bumubuo sa mga ito at kung para saan ang mga ito. Aba, halos malalakas pala ang mga langis na ito ah. Ang husay pala talagang